Op. Yan mga katata, walang kukurap. Paganayin lang natin muna ng konti. Yun o, nag-chat siya. Welcome sa maliit kong channel, Tatalino TV. Panibagong video na naman ang ating pag-aaralan. Ito yung sirang electric fan. Usually ito ginagamit to sa mga palengke. Yan. Sa bahay, tindahan. Yan, maraming ding iba-ibang uri ng klase ng ganito na pwede natin pakinabangan sa panahon ng brownout, mga katata. Ito ituturo ko sa inyo kung paano maging cellphone charger to. At the same time, kung paano niya pailawin yung ilaw. Dito sa simulation na gagawin natin, mga katata, ipapakita ko muna sa inyo kung kumagana siya. Ayun. Meron siyang hanggang 70 volts yung kaya niya. Pag sa AC yun, mga katata, pero pag sa DC tinesting ko siya, ayaw niya. Ito yung ilaw, ite-testing natin. AC na ilaw to. Kasi yung DC na ilaw, ayaw niya mumilaw. Yan, ikot-ikutin lang natin. As testing natin tong ilaw ng bahay kung kaya niyang paganahin. Yung isang wire lang ang hawakan natin dyan, mga katata, para hindi tayo makuryente. Ayun no, konting galaw pa lang, may ilaw, kislap-kislap na siya. What more pa kaya kung mapabilis natin to. Mas maganda ito, mga katata, kung ilalagay natin sa taas ng bubong. Tapos sisilyuin natin yung mga butas niya para pagka umahangin meron tayong pansamantalang cellphone charger o kaya ilaw sa tahanan. Ito, sa panahon ng bagyo, kailangan natin to, mga katata. Ay lalagay muna natin dito sa may outlet para matesting natin dun sa may cellphone charger kung gagana siya. Dito naman, mga katata, yung dalawang wire niya na papunta sa outlet. Kahit magkabaliktad dyan, okay lang. Wala naman siyang continuity na sinusunod. Yan. Tapos testing na natin tong Android mobile phone. Saksak na natin. Yan. Tapos ayos muna natin ang konti yung wire yan. Up. Yan, mga katata, walang kukurap. Paganayin lang natin muna ng konti. Yan o, nag-charge siya. Ngayon, try natin dito sa may bicycle. Ayun, mga katata, oh. Umiilaw. Mas maganda ito, mga katata, subscribe kayo sa akin para masundan nyo tong video na gagawin ko. Ilalagay ko to sa taas ng bubong.